Hello guys, nandito na naman tayo. May gagawin ulit tayong isang TV. Ayan, papakita ko sa inyo yung model number saka yung brand. Ayan, TCL 43717. So, kung mapapansin nyo, silyado pa yan. Wala pang nag-ayos. Hindi pa naayos. Sabi nung may-ari na stock lang daw to. May stock lang to at hindi na pinaayos. Tapos nung tinry nilang buksan, sabi wala na daw display. Kaya pinabenta na lang. Kahit papano nabili natin sa mura. Ayan. Pero itatry pa rin natin na isaksak para makita natin kung totoo talaga na wala siyang display. Ayan na. Tinayo ko na para makita natin kung kita yung pinaka-display niya. Para malaman natin kung ano yung sira. Ayan, naka-open na yan pero di lang kasi gaano makita sa camera. Malakas yung liwanag ng araw. Naka-on na yan. Ayan, may tinatapik ko yung screen nya. Meron siyang backlight pero wala siyang display. Ayan yung pinakasakit nito. Ayan. Ayan gagawin natin ay ayan, wala talaga. Yan, aayusin natin ngayon. Hindi siya gaano makita. Ayan. Ayan, bali hiniga ako na patalikod para mabuksan natin yung tanggal ko na yung tornilyo niya. Ayan, binubuksan na natin. Medyo marami lang yung mabusisi lang yung tornilyo niya. Bali titingnan natin kung makaya natin maayos to. Magkakaroon tayo ng panibagong TV ulit. Nabili lang natin sa murang halaga. 43 inches na smart TV na to.
Yan, bali nabuksan na natin. Yan yung pinakalaman niya. Ayan. Yan yung power supply. Tapos ito yung grabe dumi. Nilinisin natin yung bandang ano, sa may speaker. Ito pinaka mainboard nya. Wala siyang ginamit na T-con kasi ang T-con nya nakakabit na mismo sa may mainboard. Mainboard to. Yan, may ginamitan ng dalawang flex. Ito yung power supply. Ito yung top board sa ilalim. Paano yung gagawin natin dyan guys? Subukan natin na magsukat dito kung may voltaheng pumapasok dyan. Yan, bali ano, magta-try tayo. Sukatin lang natin yung pinaka main power nito kung may yung tatlong klaseng voltahe na pumasok dito, yung 12 volts, yung VGL, VGH. Yun na lang susukatin natin kung meron siyang masusukat. Bali sasaksak natin itong unit na to, tapos magsukat tayo ng voltahe. Saksak muna natin. Yan. Tapos natin. Yan, bali may ilaw na siya. May ilaw na rin yung ano niya. Tingnan natin kung may 12 volts na nakukuha. Hanapin natin yung 12 volts dito. Ito 12 volts panel PCC. 12 volts panel PCC. Hop, patay na sukat wala nga dati sandot, hindi natin makuha yung ito yung 12 volts VCC panel. Hindi natin makuha. Ilagay. Ayan, nawawala-wala siya. Hindi natin gaano matusok, malikot ang camera. Ayan, 11.9 meron siya voltahe. Ngayon hanapin naman natin yung VGL. Bali ito, VGL ito siya. VGL VGL hirap. Yung VGH natin wala, baba. Ulitin natin VGL ayan, baba niya nasa 11 lang. Tapos yung VGH ayan,
taas yung ano niya. So, taas ang ano niya. 24. So walang BGL na pumapasok doon kundi positive 24. Tapos yung BG ano niya, BGH niya is 11 lang. So ang ano natin, bali yan sa subukan natin is tanggalin muna natin lahat tong flex ribbon na to, tapos i-try natin tong kung meron siyang papasok na voltahe. Guys, tinanggal natin parehas tong flex, sabay subukan natin mag sukat ulit ng voltahe dito kung meron na siyang nasukat na BGL, BGH. Tingnan natin na kasi sukat natin sa BGH kasi kanina ay sumabot ng 24 positive 24 volts, tapos yung BGL natin nasa 11 lang. Ngayon tinanggal natin yung dalawang, ayan, inang muna natin itong dalawang ribbon flex at magsusukat tayo kung may voltahe papasok. Ngayon itatry natin isaksak yan, tapos power on ulit natin. Ayan, bumukas na yung indicator light nya, pati yung backlight. Ngayon sukat ulit tayo sa voltahe ng panel natin. Panel natin, yan na siya, may 12 volts na siya, 11.9. Punta naman tayo sa VGH natin kung meron siyang papasok na voltahe. Kaya nasa 32 eh. Ayan, meron na siya 30 volts BGH. Tapos yung BGL natin ay dapat nasa negative 7, negative 8. Yan, dapat meron yan. Ayan, nawala siya. Ayan siya, oh. Normal yung power supply natin, tinanggal yung ribbon flex. Ang gagawin natin ngayon, salpak natin yung isa kung magkakaroon, kung hindi mawawala yung voltahe niya pag sinalpak natin ito isang piraso. Dito muna tayo sa baba, bali ano to, left side pag nakatalikod, tapos right side pag nakaharap to. Dito tayo sa left side muna, tapos ano muna natin itong right side. Ikakabit muna natin. Patayin muna natin itong unit na to bago natin ikabit yung ribbon flex na isa. Yan guys, kinabit na natin to. Ito hindi muna. Pag ito hindi pagka nandito pa rin yung power supply nya, ibig sabihin good itong isang side na to na ribbon, tapos ito ang may defective. Pero pagka power on natin, tapos nawala yung mga supply dito na nasukat natin kanina, ibig sabihin ito yung may defective, tapos ito naman yung sasalpak natin. Buksan ulit natin, tapos magsukat ulit tayo ng supply. Sukat ulit tayo ng power.
power on ulit natin. Yan, bumukas na. Ngayon, balik ulit tayo sa mga sinukat nating voltahe. Okay. Dito na tayo sa VGH, VGL kasi itong panel na to automatic na may supply siyang 12 volts. Bali dito na tayo sa VGL. Ayun guys, ayun oh, bumaba siya, bumaba yung supply niya, bumaksak kasi itong ano natin, ayan, tumaas na naman. Ibig sabihin malamang ito yung may sira kasi ito naman yung ikakabit natin. Ito yung babaklasin natin. Ganun lang yan, patay natin ulit. Ayan na guys, bali tinang natin to, tapos tinap natin to. Ayan, sukatin ulit natin kung nagkaroon na siya ng voltahe sa, kung bumalik yung voltahe niyang 30 volts. Kasi yung sinalpak natin kanina, yung isang sa left side, bigla na lang siya nag drop out. Tawag na ito, bumaba yung kuryente niya. Ngayon itatry natin ulit. Tapi paano masunod na send. Tayo nagano VGL. Ayan, meron na siyang 29.99 30 volts. Karoon na siya ng power. Yung VGL natin is ayun, lumabas yung negative. Ibig sabihin nag-normal siya nung tinanggal natin to, kasi ito yung nakakabit. Sabihin nito yung may damage sa may bandang left. Itong right ay goods na goods. Ngayon tingnan natin kung may picture. Ayan, titingnan natin siya kung may picture yung unit natin. Teka lang ha, wala kasi tagahawak. Tingnan natin kung may picture yung, ayun, karoon siya ng picture pero may tawag na ito, guhit-guhit. Ibig sabihin may tama yung ano niya, X-ribbon yung kabila, pero nagkaroon na sa picture kabila. Yan ang ayusin natin. Okay, ito na. Ang ginawa natin, nag-block tayo ng mga clocking signal. Ayan o, nilagyan natin ng scotch tape. Yan, 14 pins ang binalak natin. Ngayon sasalpak natin yan, tapos try natin na buksan. Teka lang guys, yan ko lang muna.
Yan. Bali na ilagay na natin. Ah, sasaksak natin, i-on natin, tingnan natin kung ano yung itsura ng display niya. Ayan, bali tinayo na natin para makita yung display kung ano yung itsura talaga. Ayan, bali sinasaksak ko na, tapos i-on natin, tingnan natin kung ano yung itsura ng display. Ayun, bali lumitaw na yung logo nya. Ayan o, TCL. Baliktad lang kasi. Lumitaw na yung TCL nya, karoon na ng display. Ayan. Ang problema, kakaroon siya ng bar lines. Android TV pala to, Android TV. TCL Android TV 43 inches. Ang problema ngayon ay nagkakaroon siya ng bar lines. Ayan, sa gitna nag-uumpisa habang lumalaki ng lumalaki. Ayan. Napagana natin yung unit, nagkaroon na ng display, nga lang ang problema pa, nagkaroon siya ng bar lines sa gitna. Ayan naman ang solusyonan natin kung paano natin matatanggal yung bar lines na yan. Yung gagawin natin yan kung kaya ma-modify, subukan natin i-disable yung LC1, LC2 nya, yung swapping voltage nya na tinatawag. Bali didirekta na lang natin yun sa BGL saka BGH nya. Bali magiging fix na yung voltahe nya, hindi na siya swapping voltage. Ayan o, habang tumatagal na, lumalapad yung mga bar lines nya, dumarami. Ayan. Yan ang isang problema pa. Nakakala natin display lang ang problema, pero meron pa pala. Update sa ginagawa kong TV. Yung karoon ng power, yung nagkaroon na ng display, may lumabas na ibang problema, naguhit-guhit siya. Kaya minodify natin. Bali nag-block ako dito ng mga 5 pins lang ang binalak natin, kasi yung una 14 pins. Bali nagbawas ako, nag-block tayo ng mga 5 pins lang dito sa side na to, kasi parehas na silang may tama, parehas na silang may sira kabilaan, puti nagawa pa ng paraan. Bali pinutol ko na yung ano dito, yung LC1 LC2 natin, yung swapping voltage natin, kinat ko na dyan para hindi na siya hindi na siya kumuha dito sa may DC to DC IC natin. Bali ang ginawa ko, ayan, nag jumper ako, magnetic wire. Ayan, magnetic wire yan, ginamper ko dito sa ano natin,
dito sa ano natin. Ayan. Yung LC1 kinomper ko dito sa BGH natin. Ayan. Yung BGH na yan sa LC1. Ito naman BGL sa LC2. Ayan. Modify lang kaya sinaksak na lang natin ulit. Tapos tatry natin mag power on. Ayan, pa-power on natin. Ayan, para ng ilaw siya indicator. Tingnan natin yung itsura nung display niya. Ayan na siya. Ayan. Lumabas na yung logo niya. Yun. Wala na siyang guhit. Pero may kulay pula siyang sa taas kasi yung polyfilm natin sa screen is tawag nito palitin na rin. Ayan siya. Oh, karoon na siya ng video. Okay na siya. Okay na yung TV natin. Natanggal na natin yung ano. Ay sasalpak na lang natin tapos itatry natin paandarin. Yun na lang. Okay. Okay. Ito na. Nakabit na natin. Final test na lang tayo. Final test tayo. Saksak muna natin. Yan. Tapos power button nito. Yan. Power on natin. Ito yung power on natin ha. Ito. Ayaw mag-on. Pa. Yan. Yun. Linis. Yan. Yan ang ginawa natin TV. Inuin natin. Okay. Ayos. Android TV, Android TV. Yun. Galing. Ito lang talaga may tama. Yan, okay na. Unang sira. May power. Walang display. Good backlight. Nung nagkaroon ng display, may mga bar lines naman. Kaya yung minodify natin yung LC1, LC2, natanggal natin yung tawag na ito yung bar lines. Ito na siya. Okay na siya. Daming mga ano. Ayan. May umili na lang. Kukonekta na lang sa wifi. Para ka-on. Okay. Good. Okay na yung TV na ayos natin. 43 inches TCL. Android TV. Ang sira niya una ay good power, good backlight, no display. Yun na
yung inayos natin, nagkaroon ng display, may bar line naman na lumilitaw dito. Kaya nag-modify tayo. Buti yung screen nito nakuha pa sa modify. Pero yung pag inon mo naman, hindi naman ganong halata yung mga pula-pula dito sa taas. So, okay pa, mapapanooran. Okay? Yun lang ang video na to. Hanggang dito na lang at salamat sa mga nanood ngayon sa vlog natin na pag-aayos ng TV. Thank you.